taong nag-leak ng mga sikretong plano ng Israel. Tukoy na? Iran, pinaparusahan na nga ba ng Diyos? Mga lupa sa Iran unti-unti nang gumuguho. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Update pa rin sa tinututukan nating tensyon sa gitnang silangan. Kung inyong matatandaan, iniulat natin dito sa ating channel ang pag-leak ng mga highly classified na mga dokumento patungkol sa planong paghihiganti ng bansang Israel sa Iran, kung saan dalawang dokumento di umano na naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga military exercises at mga armas na gagamitin sa pag-atake ang nag-leak. Sa ngayon ay umuusad na ang investigasyon ng FBI kung sino ang posibleng salarin. Kaugnay ng investigasyong ito, iniulat kahapon ng Sky News Arabia na mayroon na daw suspect sa issue ng leakage. At ito daw di umano ay isang senior employee sa tanggapan mismo ni US Defense Secretary Lloyd Austin. Ayon pa sa network, ang opisyal na ito ay nagtatrabaho sa Office of the Assistant Secretary of Defense for Special Operations at nagtataglay ng security clearance upang ma-access ang mga sensitibong impormasyon. Tinukoy ang nasabing senior official na si Arlene Tabatabay, ngunit ang ulat ng Sky News Arabia ay mariing tinutulan ng Pentagon at sinabing hindi kailanman naging subject ng investigasyon ang nasabing opisyal. Just to follow up on the leak, I know you mentioned that the individual is not under investigation, just so there's no ambiguity. Are we talking about Ariana Tabatabay? Again, look, for the purposes of reporting here, I don't want to start throwing out names to perpetuate information that, again, as I highlighted, to my knowledge, the official that was being referenced is not a subject of interest. So just leave it there. Got it. Kaugnay nito, sinabi rin ni Jennifer Griffin, isang veteranong mamamahayag ng Fox News sa Pentagon, na wala pang suspect ang FBI tungkol sa leak. At sinabi rin niya na ang balitang inilabas ng Sky News Arabia ay isang uri ng irresponsableng pag-uulat. Ayon sa tweet ni Griffin sa X, ang kwentong ito ay hindi totoo. Wala pang mga suspek sa investigasyon ng pagtagas ng impormasyon. Hindi sinabi ng mga opisyal ng Department of Defense sa reporter na sumulat ng orihinal na kwento para sa Sky Arabia na ang suspek ay nasa Solek office ng Pentagon. Bukod dito, nakausap ko ang taong sinasabi ng reporter na nasa likod ng pagtagas ng mga paghahanda ng Israel. At siya ay nasa trabaho ngayon sa Pentagon. May hawak pa rin ng kanyang security clearance at hindi pa siya kinokontak ng mga investigador mula sa FBI, NCIS o DIA. Ito ay responsibleng pagbabalita. ang tanong, bakit nga ba ganito ang iniulat ng Sky News Arabia? Ayon sa Sky News, si Aryan Tabatabay ay naharap sa mga batikos noong 2023 matapos sumulat ang ilang miyembro ng Kongreso kay Defense Secretary Austin na hinihiling na alisin si Tabatabay sa kanyang posisyon. Ito'y dahil sa kanyang umano'y pakikipag-ugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na itinuturing na isang teroristang organisasyon ng Estados Unidos. Samantala, ayon sa Shafaq News, ang ulat ng Sky News Arabia ay galing di umano sa isang di pinangalanang opisyal ng US Department of Defense na siya rin anyang nagsabi sa Sky News na suspect nga daw si Aryan Tabatabay na isang American-Iranian. Habang hinihintay pa ang opisyal na resulta ng investigasyon, sinabi ng opisyal na inabisuhan na dito ang Committee of Congressional Intelligence and Armed Services. Ito ay dahil ang nasabing suspect ay mayroon daw top secret clearance na nagbibigay sa kanya ng karapatang makita ang mga lubos na classified na impormasyon. Ayon pa sa Shafaq News, meron daw mga miyembro ng US Congress, partikular ang mga Republicans, ang iniuugnay ang pangalan ng suspect sa ginagawang investigasyon kay US Envoy for Iran Robert Malley. Si Malley ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa umano'y paghawak ng classified information ng walang wastong otorisasyon at sa pagdaraos ng mga lihim na pakikipag-ugnayan sa mga personalidad mula sa Iran. Ang mga isyong ito ang lalo pang nagpatindi ng tensyon sa problema ng seguridad sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na naging dahilan ng pagdududa ng mga Republican lawmakers. Sino nga ba si Aryan Tabatabay? Si Aryan Tabatabay ay isang Iranian-American na scholar ng political science
manunulat at Senior Policy Advisor sa United States Department of Defense. Siya ay kilala sa kanyang expertise sa international security, lalo na sa mga issue kaugnay ng Iran, Middle East at mga patakarang nuklear. Noong September 2023, naugnay ang pangalan ni Aryan Tabatabay sa tinatawag na Iran Experts Initiative. Ang akusasyong ito ay batay sa mga nag-leak na emails at sulat mula mismo sa gobyerno ng Iran. Ang Iran Experts Initiative ay isang proyekto na binubuo ng Iranian academics and researchers sa ilalim ng Iranian Foreign Ministry na ang layunin ay ipagtanggol ang mga paniniwala ng gobyerno ng Iran sa mga bansa sa kanluran tulad ng Amerika upang nang sa gayon ay maging malakas ang imahe ng Iran sa usaping pangseguridad ng mundo. Dahil sa pagkakadawit sa Iran Experts Initiative, nanawagan si Senator Marsha Blackburn na suriin ang security access ni Tabatabay. Ngunit sinabi ng Pentagon na dumaan na siya sa isang masusing pagsusuri bago pa ibigay sa kanya ang trabaho sa Department of Defense. Samantala, naniniwala naman ang White House na hindi pa malinaw kung ang mga dokumento ay nailabas dahil sa isang leak o dahil sa isang cyber breach. Binigyang diin nila na umaasa ang pamahalaan na hindi na masusundan ang ganitong uri ng leakage ng mga sensitibong dokumento. Isa si US Senator Roger Wicker sa mga bumabatikos kung bakit patuloy na binibigyan si Tabatabay ng security clearance upang ma-access ang mga sensitibong dokumento. Palaisipan naman ngayon sa ilang mga mamamahayag kung bakit hindi anya nagsasagawa ng sariling investigasyon dito ang Pentagon at tila ang FBI lamang ang gumagawa ng proseso ng pag-iimbestiga. Bagaman sinabi ng FBI na sineseryoso ng Pentagon ang ganitong mga issue sa kanilang departamento, hindi nila sinagot ang tanong kung bakit hindi gumagawa ng sariling investigasyon ang Pentagon. Samantala sa ibang balita, nahaharap ngayon ang bansang Iran sa isang pambansang krisis dahil umabot na sa critical level ang problema tungkol sa paglubog ng mga lupa sa buong bansa o yung tinatawag na land subsidence. Ang land subsidence ay ang unti-unting paglubog o pagbaba ng lupa dahil sa iba't ibang mga natural o artificial na dahilan. Ito ay nangyayari kapag ang lupa sa ilalim ay nawawalan ng suporta kaya unti-unti itong bumababa. Ayon sa ulat, sa buong bansa ng Iran, isang probinsya lang ang masasabing ligtas sa problemang ito. Ayon kay Ali Beytolahi, pinuno ng Engineering, Seismology and Risk Development ng University of Science and Technology sa Iran, patuloy daw na binabaliwala ng mga mambabata sa Iran ang napipintong sakuna sa buong bansa. Ito'y sa kabila ng dumaraming mga sayantipikong ebidensya. Nasa panganib din anya ang mga makasaysayang lugar ng Iran gaya ng Isfahan's Nashak-e-Jahan Square, mga makalumang moske na narito, ang Persepolis at ang Nashak-e-Rostam Complex. Ayon kay Beytolahi, may mga larawan ng paglubog ng lupa sa Nashak-e-Rostam at bagaman hindi pa verified ito, pinatunayan ng kanilang mga tagasuri na ang mga bitak ng lupa doon ay senyales ng magaganap na subsidence. Ipinahayag pa ni Beytolahi ang kanyang mga pag-aalala sa kakulangan ng aksyon ng pamahalaan sa mga ganitong problema at binigyang diin din niya na ang mga makasaysayang monumento at pangunahing istruktura sa malalaking lungsod at mga lugar na subsidence-prone areas ay nangangailangan ng agarang espesyal na pag-aayos. Ayon pa sa kanya, matindi ang pangangailangan upang magkaroon ng mandatory regulations upang matugunan ang mga land subsidence at nagreklamo na wala pang naipasa na batas na nagtatakda nito. Ang krisis ng subsidence ay matagal nang nagpapahirap sa Persepolis at sa mga nakapaligid na sinaunang lugar tulad ng Nashak-e-Rostam. Ayon naman kay Mariam Dengani, isang miyembro ng faculty sa Shiraz University, nagkaroon daw ng subsidence sa loob ng 300 hanggang 500 metro mula sa Persepolis. Yan ay 10 metrong malapit sa Nashak-e-Rostam kung saan nagkaroon ng malalaki at nakikitang mga bitak sa mga lugar. Matatandaan na noong Abril, umabot na sa kritikal ang mga ulat ng subsidence sa bansa, pangalawa sa buong mundo na pinangungunahan ng bansang India ayon sa Ministry of Roads and Urban Development. Sinasabing umaabot sa 30 hanggang 40 sentimetro kada taon ang inilulubog ng maraming lugar sa Iran na maaaring maglagay ng buhay ng 39 na milyong katao sa panganib. Environmental activist Mohammad Darwish
has linked the depletion to excessive extraction of groundwater. It is also important to note that Iran has the highest global rate of land subsidence. Ayon pa sa Center for Research of Roads and Urban Development, umaabot na sa 18.5 million hectares ng kabuuang lupain ng Iran ang nasa panganib ngayon ng dahil sa subsidence. At yan ay nasa 11% ng buong bansa. 49% ng populasyon ng Iran ang nasa panganib dahil dito. Pinatunayan din ito ni Ali Javidane, ang pinuno ng National Cartographic Center, nang sabihin niya na ang land subsidence ng Iran ay katumbas ng 5 beses na subsidence sa buong mundo. Kung hindi daw ito maaaksyonan ay pwedeng sirain ito ang mga infrastruktura gaya ng mga paliparan, kalsada at riles ng tren. Sinuportahan din ng pahayagang The Guardian ang ulat na ito nang sabihin nilang lumalawak ang mga bitak at sinkhole na lumalabas sa Iran at ang lupa ay lumulubog ng 10 sentimetro dahil sa matinding paghigop ng tubig sa ilalim ng lupa. Nakita ang mga pagbabago sa lupa ng Iran sa pamamagitan ng satellite imagery at sinabing aabutin pa ng libu-libong taon bago maibalik ang amount ng tubig na nawala sa ilalim ng lupa. Nangangahulugan na hanggat hindi napopondohan ang mga tubig na nawala ay patuloy na lulubog ng lulubog ang Iran sa mga susunod na taon. Noong nakaraang taon 2023, itinago ng gobyerno ng Iran ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol dito upang huwag gumawa ng panik sa mga tao. Sinisisi naman ng mga eksperto ang ilang mga aktibidades gaya ng pagtatayo ng mga dam, hindi tamang paggamit ng tubig sa agrikultura at industriya at labis na pagkuha ng tubig mula sa mga underground aquifers sa pamamagitan ng mga iligal na balon. Ang mga magkakaugnay na isyong ito ang nagdudulot ngayon ng matinding panganib sa milyon-milyong tao sa buong bansa. Sa ibang balita, kamustahin naman natin ngayon ang sitwasyon ng ating bansa sa hagupit ng Bagyong Christine. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Nagpatupad na rin ng forced evacuation ang lugar dahil sa matinding pananalasa ng dulot ng baha ng bagyo. Nagpalabas na rin ng warning ang PHIVOLCS na posibleng rumagasa din ang lahar mula sa Bulkang Mayon. Ipinalabas naman ng GMA Network ang karanasan ng ilan sa ating mga kababayan sa Bicol dahil sa gitna ng nasabing pagbaha. Tulog na ako guys. Yan po, lalong lumakas ang baha. Mag-rescue na sa kabila. Patulong po, patulong!